Wala yung cellphone ng tita ko bago kami makarating dito sa Boracay. Yan yung sinabi sa amin at hindi kami makapaniwala sa mga sumunod na mga nangyari. Story time. Nagbabakasyon kasi ako dito sa Boracay kasama ang 45 kong kamag-anak. At isa doon ay yung tita ko na senior citizen na tawagin natin sa pangalang Emma. Ang sabi ni Tita Emma ay excited daw siyang mag-beach dahil sigurado ay madami daw siyang mapopost sa social media. Ang hindi niya alam ay mawawalay siya sa minamahal niyang cellphone. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako fina-follow follow niyo na ako. Noong nasa port area kami, habang hinihintay na makuha namin yung mga ticket ng bangka, nag-CR yung tita ko. Iniwan niya yung bag niya sa may lamesa sa labas ng banyo. Paglabas niya, kinuha niya yung bag niya at kinapa niya yung bulsa. Pero wala dun yung cellphone niya. Hinanap niya sa bawat sulok ng bag niya. Maski sa loob ng CR, binalikan niya. Pero wala talaga din yung cellphone niya. Tinawag namin yung security guard at naghingi kami ng CCTV footage. Pero hindi kasi ganoon kabilis makakuha ng CCTV footage at kailangan na namin pumunta sa isla dahil meron kaming reservation sa hotel at mga kainan. Malungkot si tita pero tinanggap na lang niya. Makikigamit na lang daw siya ng cellphone ng iba para sa mga pictures. Tinawagan ko yung anak niya na nasa bahay pa nila. Sinabi ko na nawala yung cellphone ng mama niya. At baka kung pwede, bilhan niya ng bagong cellphone para merong magamit sa Boracay. Tapos nagulat ako sa sinabi ng anak niya. Nandito yung cellphone ni mama sa bahay, naiwan niyang naka-charge. Dalhin ko ba dyan? After a few hours, dumating yung anak niya dito sa Boracay at nabigay yung cellphone sa tita ko. Kaya yun, masaya na si Tita Emma na nagpo-post ng picture sa social media.